April 22, Monday 2024. So nag-iisip ako ng bagong 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 script natin. Iniisip ko ano bang magandang topic. Wala akong maisip pa masyado. Pero kagabi, meron akong mga na dun sa Russia TV na nagdedebate. So, nagsha-shot ako. Wala akong magawa. Hindi panggulo ako doon. Ay, nakikisawsaw ako doon. So, naglalagay ako ng mga message doon. Baka siguro nanggugulo lang ako o ano. Hindi. Naglalagay ako ng mga message doon na alam ko naman siguro may bumabasa ng mga message ko. Para matuto sila kung paano bumara. Para matuto sila kung paano mag-counter. I-counter yung mga sinasabi ng mga kalaban. So ako lang, merong nagla-like sa akin, merong isa lang. Tapos halos ako lang nagko-comment. Tapos may nagdedebate sa live, video sa live. Natatawa nga ako kasi talagang ewan ko na talagang pagka-debate kasi medyo kalimitan merong nagkakainitan sa ano. Pero sports lang. Ano lang, talakayan lang naman. So natatawa ako kasi yung isa tawag nito, yung isa ay pumayag. Ano ba yung topic agad? Daw yung the true church. Ano daw yung true church? Yung isa naman sinasabi, ito pong sinasabi namin ay base pa kay emperor ng Roma. So, doon na sa Roma. Kasi isang Catholic ata yun, isang Baptist. Yung Baptist yata yung isa, dating damba. Nakakatawa kasi kanya-kanya silang ikot, pero lahat sablay. Kasi unang-una, magbabanggit ka ng pangalan, emperor o hari ba ng Mount Ararat yan o hari ba ng tawag nito, presidente ng, magbanggit ka ng kahit anong pangalan na makilalang pangalan na kung wala naman sa Biblia mga pangalan na yun, bakit mo i-insist yung pangalan na yun? Wala naman sa Biblia, di ba? So hampas lupa lang yung mga yun. Kasi once na nasa Biblia ka, doon may pinaglalabang ka. Doon meron kang authority dahil ikaw ay nasulat sa Biblia. Nasulat ka sa mga kasulatan ng mga apostol, nasulat ka sa mga kasulatan ng banal na kasulatan. Yun ay pagmalaki mo. Hindi nang kung sino-sinong Poncio na nagtayo ng mga true church na galing pa kay emperor, galing kay kanino. Di ba? Huwag ganun. So ang dami hindi ko na maalala yung mga sinabi ko kagabi. Talagang nilaro-laro ko lang. Binarabar ako dun sa anong mga pinuno, mga tulongges. Kumbaga yung mga kanununuang aral. Lagi kong sinasabi, nagsimula pa sa kanununuang aral nung unang-unang panahon pa hanggang ngayon tulongges pa rin kayo. Siyempre,
na lumaki ka doon sa aral na yun. Pati lolo mo doon din sa aral na yun. Paglaki nyo, di ano pa bang kung may nagsimulang tanga, pagdami nun, lahat yon tanga. Diba? Totoo ba yung sinabi ko? Oh, inaralan ka ng tanga. Tapos, dumami kayo, marami na kayong tanga. Di ba? Totoo hindi. So, ang topic natin ngayon is paano natin bakit hindi sila makaurong? Paano natin hindi sila makatanggi? Hindi sila makaurong sa mga aral nila. True Church yung topic kagabi. So, babasihin lang natin doon. Kasi unang-una, ang True Church ay bumabase sa mga simbahan. Ang True Church ay, yan, yung mga simbahan ng Katoliko, simbahan ng Evangelical, Born Again, o simbahan ng mga Iglesia ni Manalo, Iglesia ng Diyos ni Soriano. So, nagulat ako, yun daw ang totoo. Nagulat ako. Ayun, mga Iglesia ng Diyos, yun na daw ang totoo. Tapos, bakit hindi sila makaurong na putok na sa bawat lugar? Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Huwag niyo sabihin sa akin na hindi umabot ang balita sa ibang bansa. Halos mga foreigner, ang mga pinakakalatan ko ng mga aral sa ibang bansa. Meron pa nga, mga American citizen doon, mga Pilipino dito, naging American citizen na doon sa Amerika. Doon sa GC ko, ako ang sinusundan nila doon. Doon sila sa Amerika. So, imposible na hindi umabot doon ang mga balita tungkol sa mga tunay na iglesia. Tungkol sa tunay na iglesia. Totoo, hindi. So, bakit pinagtatanggol mo na kung alam mo na yung aral? Ito yung sinasabi kong, bakit hindi ka makaurong? Kasi unang-una kasi dyan, kung pari ka dyan, kunyari, pari ka sa Katoliko, unang-una yung kikitain mo, bayad sa kasal, bayad sa binyag, unang-una simbahan ang ginagamit doon, di ba? Totoo, hindi. Pasensya na kayo, hindi naman maka-offend sa inyo. Pero, yun yung nakikita ko. Yun din ang nakalagay sa Biblia. Kasi hindi kayo hindi sa sinasabi ko. Kasi nga, putok na putok yung balita eh. Kahit sa kanto, punta ka sa kanto, punta ka sa sambahin nyo, kanto ng Mindanao, ng Visayas, Masbate o saan ba? Batanes, mula Apari hanggang dito. Magtanong kayo sa bawat kanto nyo kung putok na putok ba o ano pa bang pwede kong sabihin. Naubusan ako ng sigarilyo, naiwanan ko kasi yung sigarilyo kaya ito na lang. So, yun ang katotohanan na talagang napakahirap na talagang maghuhunos dili ka na mahirap. Lalo na kung isa kang pari sa Katoliko, isa kang pastor sa iglesia nyo o isa kang ministro dyan sa simbahan nyo. Mahirap talaga. Dahil una-una, doon kayo kumikita. Doon yung kinukuha ang pera nyo. Paano kikita ang simbahan kung walang magdo-donate?
Paano kikita ang simbahan kung walang pera na ibibigay? Diba? Tapos sablay yung mga aral nyo. Doon nga yung sinasabi ng Diyos na sabi ko nga sa inyo. Hindi ka makakapasok doon. Kunyari, andun ka sa kabila, naipit ka na dyan. May nagsalitang dito, hampas lupa dito, yung isang pulubi dito, yung gago-gago lang. Na totoo yung sinasabi. Tapos sinong paniniwalaan ng tao, siyempre. Di ba? So, ang paniniwalaan ng tao, siyempre, yung medyo formal, yung talagang may sinabi, di ba? Ng paniniwalaan ng tao kasi walang basehan ng aral ang kanya kung ano lang yung makita ng tao. Ito hindi. Kaya nga pag pupunta sa mga TV o magbibideo, kailangan formal na formal. Dapat kahit nasa bahay ka lang, mag-t-shirt ka ng maayos. Natatawa nga ako, mga nakapolo pa eh. Yung iba doon, nagdedebate, nasa bahay. So, yun yung sinasabi ng Diyos na pag sinarhan ka na ng pinto, hindi ka na makakapasok doon. Totoo, hindi. May katotohanan ba yung sinabi ko? Hindi na kayo makakapasok. Paano bang pinto ang sinasabi ng Diyos? Ano ang aral doon sa 5 genius, 5 tatanga-tanga? Mga babae yun eh. Yung mga nandun. 5 henyo, tapos 5 mga tatanga-tanga. So yung una, yung 5 una, hindi nagdala ng gas. Gas ba yung nakalagay doon? Kasi yun yung parang langis. So gas ba? Yung pampaliyab sa sulo. Pampaliyab sa sulo para umilaw. So hindi sila nagdala ng gas para salubungin yung yung Panginoon. Para yung kasintahan, ano ba yan? Nakakalimutan ko na. Yung kasintahan na, basta yung Panginoon para salubungin ng Panginoon. So hindi sila nagdala ng gas. Pagdating ng oras na wala pa yung Panginoon nandun, hindi pa dumating, naubusan na sila ng gas. Namatay na yung ilaw nila. So hindi na sila makapunta pa, hindi na sila makapagpatuloy pa. So yung matatalino, nagbaon ng mga langis na talagang pinaghandaan nila. So yung matatalinong yun, hinantay nila yung kasintahang lalaki. Yun yung Panginoon. Tapos dumating ang time kasi hindi mo alam kung anong oras, anong panahon darating ang Panginoon. Dumating na ang oras. Ayun. Nagtagumpay yung 5 henyo, 5 geniuses nating mga babae na doon na nakasulat. At dahil sa talino nila, dahil sa nagdala sila ng mga gas, nakapagpatuloy sila ng pagsindi ng ilaw nila, nakapasok sila doon sa sinasabi ng Panginoon. So yung mga 5 tatanga-tanga, bumalik. Tapos kumuha ng gas, bumalik naman ngayon. Sabi doon sabi sa Panginoon, pagbuksan mo kami, Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Bag. Sarado ang pinto. Diba? So anong ibig sabihin ng mga parabolang yun? Ito, kwento-kwento lang tayo dito habang
pinapababa natin yung araw, sobrang init eh. So anong parabola? Naintindihan nyo ang ibig sabihin ng parabola nyo? Ano ang ibig sabihin ng parabola nyo? Sino nakakaintindi nun? Ang gaas na yon na nagpapasindi sa ilaw ay yun ang mga aral ng Diyos. Yun ang Espiritu Santo na aral ng Diyos. So, mag-aral ka man dyan, kunyari, nag-aral ka, tapos nawala rin, hindi mo na natuloy o naubusan ka na ng aral, ng karunungan, wala yung kwenta. Kasi hindi ka nagtagumpay doon. Paano ka magtatagumpay? Unang-una, magbibigay ka ng bunga sa Diyos para masabi kang alagad ng Diyos. Magbibigay ka ng bunga. So, yung ba yung mga itinuro ng mga simbahan, ng mga sinasabing mga tunay na iglesia? Basta, ang mga tunay kasing sinasabing mga iglesia, basta mag-join ka lang, mag-donate ka, okay na yun. You're saved. Laki-lakihan mo para mas maganda, mas sure bull na talagang ligtas na ligtas ka na. So, di ba? Ganun yun, di ba? So, no offense. Ano lang tayo, yung practical lang tayo, prangkahan lang tayo. Huwag sanang ma-offend ang mga nagsasalita lang tayo dito. Nakaka-offend ba ako? Never naman siguro. Kung nakaka-offend ako, sisihin nyo yung Biblia. Sisihin nyo yung Bible na hinahawakan ninyo. Kasi doon lang naman ako kumuha ng isasagot ko sa inyo. Diba? Sisihin nyo yung gumawa ng Biblia. Sisihin nyo yung Bible nyo. Wag ako. Kopya. So, kanina kasi naririnig ko to, pinakukulong nga daw ako. Kaya yung mga tao dito gumagawa ng gulo. Laging gulo. Ilang gulo na pinasok. Tapos ba yun? Tapos may nakita ako sa Revelation, naalala ko na yung diablo ay binibilanggo yung mga tagasunod ni Kristo. Binibilanggo ng diablo yung mga tagasunod ni Kristo. So, nakalagay doon sa message ko na mukhang ginagamit ng mga demonyong to ang sitas doon sa Revelation 2:10 ata yan. 2:10 ba? O 2:10 na sinasabi doon, binibilanggo niya para subukin yung mga tagasunod ni Kristo, tapos para ewan ko, papatayin ba doon? No? So parang ganun ang ginamit na talata ng mga, kasi aminadong mga demonyo o diablo tong mga iglesyang to eh. Aminado sila, narinig ko na sa radyo. Sino ba magsasabi sa akin? Alam nga naman bingi ba ako? Sinong nakarinig nun sa balita sa radyo na aminado silang diablo sila? Totoo ba hindi ang sinabi ko dito? O baka bingi lang ako. O baka may bulong-bulong lang sa akin. So hindi tayo tanga kasi dati tatanga-tanga tayo, wala tayong pakialam sa paligid natin. So ngayon, dahil nga napunta tayo sa sitwasyon na ganito, so ino-observe ko lahat.
Nag-o-observe ako kung anong marinig ko doon. No-observehan ko kahit saan. Lahat ng galaw ng mga putang inang yun. So narinig ko sa radyo na aminado na nga daw sila na diablo sila. Kaya pala, yung mga diablong yan ay papatayin pala yung mga tagasunod ni Kristo. Ibibilanggo nila tapos papatayin nila. So matagal na ang nasulat ng Revelation. So nung simula pa lang nang dumating si Jesus, ganun na ang ginagawa ng mga demonyo. Nung unang panahon pa. So sinong pumatay kay Esteban, sinong pumatay kay yung dating si Pablo, sino ba? Saulo. Si Saulo, yun si Pablo. Si Saulo nung unang panahon, si Pablo, siya ang tagapatay ng mga tagasunod ni Kristo. Natisod si Pablo sa Panginoon. Ginawa siyang tagasunod din naman ngayon ng Panginoon. Malaki ang ginampanan ni Pablo naman. So unang panahon pa nangyari ang pagbibilanggo ng mga diablo. Hanggang ngayon, sa nangyari ngayon hanggang ngayon. So, anong sabi ni Jesus? Ipakalat mo ang mga aral, darating ang wakas. So, ipakakalatin mo yung ebanghelyo at darating ang wakas. So, ano ang sinabi ni Pablo kay Felix dun? Bakit nanginig si Felix? Dun sa Biblia, hindi si Felix Manalo. Bakit nanginig si Felix dun? Bakit nanginig siya? Sa sinabi ni Pablo. Dahil sa darating na paghukom, piyesta ng katayan. Sasabihin ko sa'yo. Kahit Muslim, alam yan. Ginagawa na nga ng Muslim yan. Yun ang utos. Noon pa. Kahit si Jesus, ganun ang utos. Na kung sino man ang hindi ako paghariin, patayin nyo sa harap ko. Sino man makatisod sa isang to, ilubog nyo sa dagat, bitinan nyo sa leg. May papakinabangan pa siya. So, kaya ako, ano ang kaibahan noon sa paghuhukom ngayon? Anong totoo? Ano, nakakaramdam naman kayo. Hindi kayo tanga, hindi naman, o baka baka tanga-tangahan. O baka tatanga-tanga lang talaga. O hindi ko maintindihan. Kasi kayo lang naman nakakahawak ng sarili nyo. Ano ang obserban nyo sa nangyayari ngayon? Paghuhukom na ba? Naghuhukom na ba ang Diyos? Ako ba ang naghukom? Hindi ako ang naghuhukom sa inyo. Kundi yung nakasulat sa Biblia. Hindi ako. Huwag nyo ako sisisihin to. Sisihin nyo yung Bible, huwag ako. Kaya ako pinapapatayan sa inyo. Dahil darating ang araw, mawawala na ang kadiliman. Liliwanag na lahat ng mga daan. Dahil papatay na mga diablo niya. Kaya nanginig si Felix. Dahil nung panahon na yon, halos ilan lang ang tagasunod ni Kristo. Marami naman ang tagasunod ni Kristo nung panahon na yon. Marami siyang tagasunod. Halos hawakan niya na. Pero dahil sa makapangyarihan ng mga diablo, nung unang panahon na yon, at nagoyo-goyo nila yung si Pilato na pumatay dun sa na nagbigay ng kapangyarihan para ipapatay ang ating Panginoon. Ayun, kumbaga nangyari ang bagay na nakasulat din na dapat mangyari nung panahon na. So, sa panahon ng Revelation, sa panahon ng Apokalipto o Apocalypse, paghahayag, ito ang panahon sa nangyari at mangyayari. Kung ano yung, tulad ng sinabi ko sa inyo, kung ano yung nangyayari noon, nangyayari yun ngayon.
kung ano yung nangyari sa Biblia noon, nangyayari yung ayan mag-obserba ka, ano ba ang nangyayari na ngayon sa paligid natin. Anong totoo? Huwag kang balingbing, anong totoo? Labas natin si Judas, maraming Judas dito, sabihin ko sa inyo. Ilan ang binabayaran tao dito? Isang barangay. Isang buong Cavite halos yata eh. Pinalabas ko ba si Judas? So, may totoo ba sinasabi ko sa inyo? Ano ang mangyayari sa paghuhukom? Walang makakaligtas kahit isang laman sa paghuhukom. Kasi ang bawat pagkalat ng Espiritu ng Diyos, hindi man yun dito, kung may magsabi na doon sa ibang bansa na tara na, gawin na natin to. Katulad nung nag-COVID, katatapos ko palang gawin yung One God and Judgment documentary. Pagkatapos kong gawin yun, nandun na ako sa Tapia. Nung nasa Tapia na ako, ano nangyari na? Bago ko palang nagawa yun. Katatapos ko palang gawin yun. Ginagawa ko pang currently, ginagawa ko pa yung part 6 nun. Pero ano nangyari nun? Nag-COVID na agad. Depopulation na agad tayo. So marami nang pinatay, hindi lang dito. Hindi lang dito. Kundi sa bansang Italy, kung saan ang mga taga-Roma, nasa Roma. Halos, ewan ko, bandang States o sa China, madami. So, alam nyo, may itinalaga ang mga Diyos, ang Diyos. Yung sinasabi, may itinalaga talaga ang Diyos na may kapangyarihan. Na totoong sumusunod kay Jesus. Kaya yung mga sinasabi nyong angas-angas nyo, naku po, sabihin ko sa inyo, miming lang kayo pag nag-angas yung matataas. Pusa lang kayo, miming lang. Mingming lang kayo. Totoo, hindi. Gaano kalaki ng takot na ngayon ng mga iglesia ni Cristo? Nang malaman to ng ibang bansa. Nagkahati-hati na sila doon. Meron ako sa tweet, sa mga social media. Alam nyo, kahit hindi nila sabihin sa akin, alam ko yung nahihiwatig ko sa kanila. Magaling nga tayo, nag-oobserba kasi tayo. Hindi tayo basta-basta nagbabasa. Ino-obserbahan natin lahat ng mga bagay, kung ano yung nangyayari. Hindi naman tayo katulad noon na tawag nito yung wala akong pakialam. Kasi paki ko ba dyan, may ano naman ako. Ngayon, meron na kasi pinakailaman ako eh. So tingnan natin, pakailaman ko din ngayon. Diba? So, anong nangyari? Kayo magpaliwanag kung ano na ang nangyayari sa paghuhukom na sinasabi. Kayo magpaliwanag. Ano nakikita nyo sa realidad na nangyayari ngayon? Naandito na yung mga bulungan, mga baliw. Kasi mamamatay sila. Sino ba yung yung mga mangangaral na yan, papatayin yung mga yan. Kasi nga sila'y mababaliw sa sarili nilang
sa mismong sarili nilang silo, sa mismong sarili nilang silo, doon sila masisilo ng Diyos. Ganong kagaling ang Diyos. Sa mismo. Kumbaga siya ang naglagay ng silo, siya din ang masisilo doon. Ilang beses kong ginawa yan. Hindi ko mabilang. Kasi itong mga gagon to, pag ito nanubok, sinusubukan ko rin. Sila din ang sisilo dun sa sinubok na isa. Diba? Totoo hindi? Totoo ba o hindi? So marami, napakadami. Okay. Ay, putik na yan, kakakwento-kwento ko dito, 31 minutes na pala. Okay. Parang pahapyaw-hapyaw lang tayo. Hindi pa tayo nagpo-full blast. Hapyaw lang to sa judgment. Totoo lang, gusto kong gawin tong judgment, pero kahit hindi ko na gawin tong judgment documentary, makikita mo ng lahat. So mga katibayan na lang ng mga judgment, ng mga talata, nando na. Gagawin ko na lang yon para tuluyan ko na kayo. Diba? So sa susunod na lang ulit at 31 minutes, marami-rami na naman to. Mataas-taas na naman ang MB nito. Okay, next time na ulit. Uwi na ako. Alas 5 p.m. ng April 22, 2024 dito. So okay na, hindi na masakit yung araw. Pwede na umuwi. Sa susunod na ulit.